Sabi nga nila, bakit daw may problema sa mundo? Kasi daw, kung walang problema, di wala tayong kailangan kay Lord. Parang, Lord, okay naman ako. Ba't pa kita kailangan? Pero seriously mga kapatid, bakit nga ba dumaranas ng paghihirap ang mga tao ayon sa Biblia? Tara, pag-usapan natin yan. Sabi sa Biblia, hindi raw simple ang dahilan kung bakit naghihirap ang tao. Walang isang sagot na ibinibigay ang Biblia, pero may iba't ibang pananaw tungkol dito. Imbis na tanggalin agad ang paghihirap, mas madalas na nag-aalok ang Biblia ng pag-asa, lakas at assurance na present ang Diyos sa mga pagsubok. Mga dahilan kung bakit naghihirap ang tao ayon sa Biblia. Pagsubok sa pananampalataya. Pwedeng subukan ng paghihirap ang pananampalataya mo at pagtitiwala sa Diyos. Kapag nagtiis ka, mas lalago ka at titibay ang pananampalataya mo. Para ipakita ang kaluwalhatian ng Diyos. Minsan, ginagamit ng Diyos ang paghihirap para ipakita ang kanyang kapangyarihan, awa at pag-ibig. Madalas, may mga himala at pagpapagaling na nangyayari sa gitna ng paghihirap para patunayan na nandyan siya at kaya niya ang lahat. Pagtutuwid at disiplina. Minsan kasi, naghihirap tayo dahil sa mga maling choices natin o kasalanan. Kaya ang paghihirap parang disiplina para ituwid ang landas natin at mapalapit tayo sa Diyos. Pakikibahagi sa paghihirap ni Kristo. Sabi sa Colosas chapter 1 verse 24, nakikibahagi raw ang mga Kristiyano sa paghihirap ni Kristo para sa simbahan. Kaya ang pagtitiis sa paghihirap pwedeng maging way para punan yung kakulangan sa paghihirap ni Kristo at makapaglingkod sa iba. Mga talata na nagbibigay ng pag-asa at ginhawa. Mateo chapter 11 verse 28. Halina sa akin, kayong lahat ng nagpapagal at nabibigatan, at kayo'y aking pagpapahingahin. Paanyaya to ni Jesus sa mga nahihirapan para magpahinga sa Kanya. Hindi nito totally inalis yung paghihirap, pero binibigyan Kanya ng kapayapaan at ginhawa. Awit chapter 34 verse 18. Ang Panginoon ay malapit sa mga bagbag na puso at inililigtas ang mga may bagbag na diwa. Sinasabi dito na malapit ang Diyos sa mga nagdurusa at nag-aalok siya ng kaligtasan at ginhawa. 2 Corinto chapter 1 verse 3 to 4. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama ng mga kaawaan at Diyos ng buong kaaliwan, na umaaliw sa atin sa lahat ng ating kapighatian. Dito, binibigyang diin na ang Diyos ay nagbibigay ng comfort sa time ng paghihirap. Isaiah chapter 41 verse 10. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang manglupaypay, sapagkat ako
ang iyong Diyos. Palalakasin kita, tutulungan kita, aalalayan kita ng aking kanang kamay na matuwid. Assurance to na present ang Diyos. Bibigyan kanya ng lakas at tutulungan kanya sa mga pagsubok. Mga aral sa pagharap sa paghihirap. Sa mga panahon ng pagsubok, huwag tayong mawala ng pag-asa. Instead, magtiwala tayo sa Diyos at manampalataya na may good purpose siya sa lahat ng nangyayari. Tandaan natin na bawat pagsubok may katumbas na blessing at bawat failure may lesson na matututunan. Huwag kalimutan na ang Diyos ay laging kasama natin sa time ng kagipitan. Kahit sa mga paghihirap, ang Diyos ay gumagawa para sa ikabubuti natin.